Kapitulo 43. Pagkatapos, ay dinala niya ako sa pintuang daan, sa makatwid bagay sa pintuang daan na nakaharap sa dakong silanganan. At narito, ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nanggagaling sa dakong silanganan, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at ang lupa ay nagningning sa kanyang kaluwalhatian. At ayon sa anyo ng pangitain na aking nakita, ayon sa pangitain na nakita ko nang ako'y pumaroon upang gibain ang bayan, at ang mga pangitain ay gaya ng pangitain na aking nakita sa tabi ng ilog Shebar, at ako'y nasubasob. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pumasok sa bahay, sa daan ng pintuang daan na nakaharap sa dakong silanganan. At itinaas ako ng Espiritu, at dinala ako sa lalong loob na looban, at narito, napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay. At aking narinig ang isang nagsasalita sa akin mula sa bahay, at isang lalaki ay tumayo sa siping ko. At sinabi niya sa akin, "Anak ng tao, ito ang dako ng aking luklukan, at dako ng mga talampakan ng aking mga paa, na aking tatahanan sa gitna ng mga anak ni Israel magpakailanman. At hindi nalalapastanganin pa ng sambahayan ni Israel ang aking banal na pangalan, nila man o ng kanilang mga hari man, ng kanilang pagpapatutot, at ng mga bangkay man ng kanilang mga hari sa kanilang mga mataas na dako. Sa kanilang paglalagay ng kanilang pasukan sa tabi ng aking pasukan, at ng kanilang haligi ng pintuan sa tabi ng aking haligi ng pintuan, at wala kundi pader sa pagitan ko at nila. At kanilang nilapastangan ang aking banal na pangalan sa pamamagitan ng kanilang mga kasuklam-suklam na kanilang ginawa, kaya't aking pinugnaw sila sa aking galit. Iwan nga nila ang kanilang pagpapatutot, at ilayo sa akin ang mga bangkay ng kanilang mga hari, at ako'y tatahan sa gitna nila magpakailanman. Ikaw, anak ng tao, ituro mo ang bahay sa sangbahayan ni Israel, upang sila'y mga pahiya sa kanilang mga kasamahan, at sukatin nila ang anyo. At kung sila'y mga pahiya sa lahat nilang ginawa, ipakilala mo sa kanila ang anyo ng bahay, at ang pagkaanyo niyaon, at ang mga labasan niyaon, at ang mga pasukan niyaon, at lahat ng anyo niyaon, at ang lahat ng mga alituntunin niyaon, at lahat ng anyo niyaon, at lahat ng kautusan niyaon, at iyong isulat yaon sa kanilang paningin, upang kanilang maingatan ang buong anyo niyaon, at ang lahat ng mga alituntunin niyaon, at kanilang isagawa. Ito ang kautusan tungkol sa bahay. Ang taluktok ng bundok sa buong hangganan niyaon sa palibot ay magiging kabanal-banalan. Narito, ito ang kautusan tungkol sa bahay. At ito ang mga sukat ng dambana ayon sa mga siko. Ang siko na pinakasukat ay isang siko at isang lapad ng kamay. Ang patungan ay isang siko, at ang luwang ay isang siko, at ang gilid niyaon sa palibot ay isang dangkal. At ito ang magiging patungan ng dambana. At mula sa patungan sa lupa, sa lalong mababang grado, ay malalagay na 2 siko, at ang luwang ay isang siko, at mula sa lalong mababang grado hanggang sa lalong mataas na grado ay malalagay na 4 na siko, at ang luwang ay isang siko. At ang lalong mataas na dambana ay magiging 4 na siko, at mula sa apuyan ng dambana hanggang sa dakong itaas ay magkakaroon ng 4 na sungay. At ang apuyan ng dambana ay magkakaroon ng 12 siko ang haba, at 12 ang luwang, parisukat sa 4 na tagiliran niyaon. At ang patungan niyaon ay magkakaroon ng 14 na siko ang haba, at 14 na siko ang luwang sa 4 na tagiliran niyaon. At ang gilid sa palibot ay magiging kalahating siko, at ang patungan niyaon ay magiging 1 siko sa palibot, at ang mga baitang niyaon ay paharap sa dakong silanganan.
At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ito ang mga alituntunin tungkol sa dambana, sa kaarawan na kanilang gagawin, upang paghandugan sa ibabaw ng mga handog na susunugin, at upang pagwisika ng dugo. Iyong ibibigay sa mga saserdote na mga Levita, na sa angkan ni Sadok na malapit sa akin, upang magsipangasiwa sa akin, sabi ng Panginoong Diyos, ang isang guyang baka na pinakahandog dahil sa kasalanan. At kukuha ka ng dugo niyaon at ilalagay mo sa 4 na sungay niyaon at sa 4 na sulok ng patungan at sa laylayan sa palibot. Ganito mo lilinisin niyaon at tutubusin ito. Iyo rin namang kukunin ang guyang toro na handog dahil sa kasalanan at susunugin mo sa takdang dako ng bahay sa labas ng santuaryo. At sa ikalawang araw ay maghahandog ka ng kambing na lalaki na walang kapintasan na pinakahandog dahil sa kasalanan, at kanilang lilinisin ang dambana gaya ng kanilang pagkalinis sa pamamagitan ng guyang toro. Pagka ikaw ay nakatapos ng paglilinis, maghahandog ka ng isang guyang toro na walang kapintasan at isang lalaking tupa na mula sa kawan na walang kapintasan. At iyong ilalapit ang mga yaon sa harap ng Panginoon, at hahagisan ng asin ang mga yaon ng mga saserdote, at kanilang ihahandog na pinakahandog na susunugin sa Panginoon. 7 araw na maghahanda ka sa bawat araw ng isang kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan. Maghahanda rin sila ng guyang toro at isang lalaking tupang mula sa kawan na walang kapintasan. 7 araw na kanilang tutubusin ang dambana at linisin, gayon nila itatalaga. At pagka kanilang naganap ang mga kaarawan, mangyayari na sa 8 araw at sa haharapin, maghahandog ang mga saserdote ng inyong mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana, at ang inyong mga handog tungkol sa kapayapaan, at aking tatanggapin kayo, sabi ng Panginoong Diyos.